Hi mga ka-interview! Kumusta na naman kayo today? Ngayon nga pag-uusapan natin ang isang topic na napaka-importante lalo na kung mahilig kayong mag-online loans o may mga kakilala kayong nagbabaro or umuutang online. Alam nyo ba, may mga loan apps sa Pilipinas na sobrang aggressive pagdating sa collection. Hindi lang basta reminders, kundi sobrang stressful na rin talaga, pati pamilya at friend nyo, minsan nakokontak nila. Kaya nga gagawin natin yung video na ito sa inyo para i-share yung top 20 most harassing loan app nga dito sa Pilipinas based sa experience o sa mga feedbacks ng iba't ibang mga borrowers na nakita natin sa Reddit, maging sa iba't ibang mga social media platforms. Pero disclaimer lang ha, ito po ay for awareness purposes lang, hindi official legal list ha, pero sa dami ng complaints online kasi, sulit na malaman natin kung ano ba yung mga apps na dapat nating iwasan. Alam nyo ba, sa mga recent Reddit threads, maraming user ang nagre-report na kahit maliit lang daw ang utang nila, continuous calls, yung mga text messages, at kahit messages sa social media ay may natatanggap sila. May ilan pa nga na nagsabi na tinatawagan pati pamilya at friend nila para lang makapag-pressure. So, di ba nakaka-stress yung ganon na ginagawa ng mga collector. At marami nga sa mga user ang nagpo-post ng screenshots ng mga messages, yung mga nakaka-alarm na talaga. Isa sa mga Reddit post na nakita ko, sabi ng user, etong si Bene keeps calling me even after explained I can't pay it. At may isa pa na nagsabing itong si Easy Peso daw ay aggressive na nagme-message sa lahat ng contacts ko. Feeling ko, tinutuntun nila bawat galaw ko. Ang point dito, mga ka-interview, hindi lang basta-basta loan ang pinag-uusapan natin, kundi maging yung privacy violation at yung stress factor din. Kaya nga sa video na to ay pag-uusapan natin hindi lang kung sino ang mga apps na ito or kung ano-ano yung mga apps na ito, kundi din na rin yung mga karanasan ng mga user para mas aware tayo, lalong-lalo nga sa mga bago sa ganitong mga pautangan online. Simulan natin itong Bene. Marami ang nagsasabi na kahit maliit lang daw yung overdue sa Bene ay pinapadalhan sila ng maraming calls at yung mga text messages. At sabi pa nga ng isang umutang, isang Reddit user na nakaka-frustrate nga daw kahit sinabi niya na late daw siya magbayad, parang criminal yung sistema. So isa itong perfect example kung paano nagiging mental pressure ang loan apps. Ang number 2 nga ay itong Easy Peso. Isa sa mga pinaka nire-report din ay itong Easy Peso. Ayon sa isang feedback nga, hindi lang basta reminder ang ginagawa nila. Minsan, nakaka-contact sila sa phone book contacts mo. Imagine nyo to ha, kaibigan o kapatid mo ang nakakatanggap ng harassing message dahil lang sa utang mo. Maraming mga posts sa Reddit at maging sa ibang mga social media nga ang nagrereklamo tungkol nga sa loan app na ito. At pagdating sa XL Cash loan app din, mga ka-interview ha, isa sa mga comments na nakita ko sa Facebook ay interest daw ay sobra tapos non-stop yung mga text messages. Nakaka-stress na daw talaga at kahit bago pa lang na gamitin ang app ay nakikita mo talaga or makikita mo kung gaano ka-aggressive ang kanilang system. Kung gusto nyo din makita yung ibang mga reviews ay i-check nyo yung app nila mismo and go kayo sa may critical. Isa pa itong Mocha Mocha na hindi rin nagpapahuli sa harassment complaints. Maraming user ang nagsasabi na nakakakontak or nakokontak pati ang mga kaibigan nila hindi para makausad sa payment plan kundi para lang ma-pressure. Isa sa Reddit post nga yung nakita natin na parang wala sa contact rules, basta may reference ka sa app, kukontakin ka nila. Isa pang app nga ay itong Peso House. Kilala sa mga hidden fees at aggressive collection din itong Peso House. May user nga na nagpost sa Facebook na minsan kahit maliit ang payment, pinapadalhan kanila ng multiple reminders. Next, itong Peso Loan, yung Instacash loan app, maging yung Pera Mo naman. Pare-parehong nakaka-stress sa daily reminders daw ang mga collector ng loan app na ito at automatic notification. May isang Reddit post nga na nagsasabing parang bantay ka nila sa phone mo daw. Hindi ka makakagalaw kahit maliit lang ang delay sa payment mo. Siyempre, hindi rin nagpapahuli nga itong Prima Loan at Madali Loan. Parehong may complaint sa contact sa buong phone book. Isang user ang nag-share na nakakatakot pati cousin ko nakatanggap ng messages. Ako raw ay hindi nagbabayad. At kasama din itong GZ Lend. Marami din yung nagko-comment sa inyo sa mga videos ko ha regarding sa pangharas ng collector ng GZ Lend at itong isa pa, Credit PH. So, aggressive daw yung collection practices din nila. Sabi ng isa sa post, fast mag-approve pero mabilis din ang harassment kapag late ka lang sa payment.
payment. At hindi rin nagpapahuli nga itong peso here at wow pera naman, kilala sa mataas na interest at pressure tactics. Maraming user ang nagre-report ng mental stress dahil sa constant reminder at yung big loan, credit peso at cash ma'am. Pareho halos yung complaint ng mga user tungkol sa aggressive messaging kahit sa social media o sa phone calls. At may nabasa nga tayo sa isang Reddit post na nakaka-stress parang criminal ka kahit maliit lang ang utang mo. Kasama din itong ZRT Credit Loan App, More Gold at Take Cash naman. Kahit bago sa listahan ang mga loan app na ito, may post na nagpapakita talaga ng threatening tone kapag late ka sa payment. High interest rate, yung mga charges nila, yung mga fees, at aggressive daily messages. Sa kabuuan mga ka-ins-review, kapag tiningnan natin ang 20 apps na ito, makikita natin na isang malinaw na pattern na may high pressure, aggressive collection, privacy violation, at stress sa borrowers. Ang common complaints ng mga user ay una, yung aggressive collection nga daw, kahit minor delay lang, may calls, text messages, at social media messages na walang tigil. Ang pangalawa, yung pagkakaroon ng high interest, yung matataas nga na fees, yung mga charges, at yung iba pa ay may mga hidden fees. Maraming users ang nagpo-post na kahit maliit lang ang loan, tumataas agad ang total payment dahil nga sa iba't ibang mga fees at yung interest. Ang pangatlo, yung privacy violation nga. Yung contact sa pamilya at friends, pati personal information mo, nakaka-stress talaga kasi ginagamit nga nila ito para iharas ka or para takutin ka, lalo pag late kasi yung pagbabayad. At pang-apat nga, yung mental health impact. Ang daming post sa Reddit na nagsasabi na na-stress, nagkakaroon ng anxiety, o nawawalan na ng tulog or hindi nakakatulog dahil sa harassment. Isa sa mga comment nga na nakita ko na sabi niya, hindi ko na alam kung sino sa kanila ang tawagan ko, kahit minor lang ang utang ko, feeling ko criminal na ako. So, diba, grabe talaga yung stress, yung pressure na ginagawa nitong mga collector na kung tutuusin pwede namang pag-usapan ng maayos. Kaya nga mga ka-ins-review, para makaiwas sa ganitong sitwasyon, ang una, lagi nating basahin yung mga reviews sa iba't ibang mga social media at sa app nila mismo ha, maging sa Facebook. Ayan, bago nyo i-download yung isang loan app. Pangalawa, avoid natin yung apps na may nakikita tayo na nagpe-pressure or may mga threatening messages at huwag tayong basta-basta mag-share ng contacts. Maraming apps kasi na gumagamit ng phone book contacts para i-pressure ang borrower. Ang pangatlo na kailangan nating tandaan ay i-report natin yung mga harassment. Kung may mga privacy violations, pwede nyo i-report nga sa SEC, maging sa NPC. Sa PAOK mga ka-ins-review, ilalagay ko na lang din yung mga email nila sa comment section. At ang pang-apat nga, consider legitimate banks or yung mga government-regulated loans kung kailangan ng tulong. Mas safe kasi at regulated at hindi ka talaga nila ihaharas. Extra tips lang mga ka-ins-review, keep screenshot of all messages nga for legal protection. Ito ay malaking tulong kung kailangan yung mag-report talaga sa authorities. Ayun nga mga ka-ins-review, remember, ito nga yung top 20 natin na nanghaharas talaga. Yung collector nila ay nanghaharas sa mga borrower. Kaya, please lang huwag nyo nang utangan kung ayaw nyo talaga nyo ma-stress o ma-pressure. Share this video sa mga friends at family nyo para aware din sila. Comment down below din kung may experiences kayo, pero avoid sharing sensitive information mga ka-ins-review. So, stay safe lang tayo at maging responsible sa online loans. And syempre, don't forget nga to like, i-share nyo na rin at subscribe. At don't forget nga to click the bell icon for more financial awareness at tips para hindi kayo maharas o ma-pressure sa mga online loan apps. Again, this is Yana na nagsasabing, huwag tayong umutang kung hindi naman talaga kailangan. See you sa aking next video. Bye!